Papansin mo, yung mga teams natin dito is nakaabang lang talaga. Parang ginagawa na itong side ng ng side ng VG. Na sige, kung mag-rush kayo, okay lang. Pero we're here to defend the site and we'll just counter out all the strategy. Mas magandang gagawin ng SMGs. Bakit? The reward kill is there. You will gain some $900 compared to the $300 per head na pwedeng ibigay sa'yo ng M4A1S. But as of this moment, ayan yung mapapakita natin dito. It's good, pero maganda na hindi namatay dito yung mga naka-rifle. Those 900 kills na nakita din natin kanina. I mean, $900 per kill. Pero ito, nagkaroon na ng kill dito. Ang tropa natin. So, ang team ng Revitalize dito nakakuha na ng mga sarili na ng kills because of the better guns na sinasabi mo, Kuya Marcoy. But right now, Team Virtual Ground still has potential dito para makakuha ng kills because you still have that M4 and madami sila economy dito ng side ng Revitalize lang. Hindi sila magkaroon ng magandang economy towards the next round at mahihirapan pa ding mag-buy dito yung mga members sila. Pero eto na nga, Flash will use, pero alam kaya nila dito si Jonger na umiikot na sa may bandang palace. Tingnan natin dahan-dahan niya ang gagapangin to. He needs to get at least a kill dito para magkaroon ng chance for the kills dito. Nagkaroon na ng contact. Craigie S will go down and makikita niya dito. Parl, CS nadali na nga dito pero yun nga. Still, Navs closes out the round and it's a given round. At si Stizzy. Halangan talaga. Kuya Marco, kasi nakita natin medyo delikado yung mga paggagawa nila dyan. Kung mangyayari to, ito yung Virtual Grounds kung nakikita natin ngayon, they are on an eco round. Dalawa sa kanilang naka M4. Pwede pa rin, doable pa rin naman kasi alam naman natin yung firepower ng isang Deagle gets to the head, patay ka agad. Yep, ito yung sinasabi natin in terms of ng T-side, you should have just half armor. Hindi mo kailangan mag-helmet dito because the potential power na pwede kang ma-one-tap lang dito ng side ng mga naka-AK-47. Kailangan mo lang i-delay yung mga push. Kailangan mo kumuha ng off-angle dito and kaya mo lang makadamage kahit hindi ka bumabaril. Tulad nito ni Zen, medyo masakit to sa ulo, buddy. Pag masakit sa ulo, kailangan mo ng gamot. Kailangan mo ng mga pangtanggal ng headache. Pero ito na nga, si Jonger na nga ata ang gustong tumapos dito at sakit talaga sa ulo, buddy. And the Virtual Grounds here, wala ata si Derek sa kanila, pero mukhang eto na nga yung sinasabi natin. They are just playing some slow play. Hindi pa tayo nakakita ng mga execution play coming from the Revitalize. Side players are playing under. Bakit? Mas madaming information ka mag-gather doon. Pero ito na nga, the boost play towards the window is good. And taken down Craigie S. Medyo butas na yung depensa nila dito at makakapasok na nga sila sa connector pero hindi pa din dahil yung dalawang pulis natin doon is ready for that entry. Still, dalawa pa ang natitira on the side of Virtual Grounds. At yung dito, hindi pa sila nakakuha ng mga need nila na barrel. But the bomb is being planted. The wall bang here, pumapalag dito kahit papano. Pero Jonger, hindi niya natapos dito ang buhay ng ating player from the side of Revitalize. So, dahan-dahan lang gagapang. Alam nila na may tao sa connector. They know. Magapang na tinamaan na pa. Medyo napilay ng unti. Pero humihinga pa. Pinapawisan ng dugo, mga kabigan. Jonger, saan na lang natitira? 2v1. Will he be able to get the kill? Goes for the smoke. Will try to get the defuse. Dahan-dahan lang. Pero ito, parang mahasal pa ron. Pero hindi. Binilisan na dito ni Nabs. Ayaw ko na. Tapos na. Ano maha-maha? Tapusin na natin to. Pass 5 na. Sinasabi mo, Kuya Marco, this game runs on economy na talagang kailangan yung pag-isipan na mabuti kung anong mga guns yung bibili ninyo, anong mga utilities ang babato ninyo for you to be able to have a successful round in terms of retaking or executing onto the site. More on the most of the rounds na pinapakita dito ng VG, they are just committing on buying. They are hindi nagsasabay mga icon nila dito. So possibly medyo hirapan din sila towards the next round. Pero ito na nga si Craigie S mukhang mapapatumba pa. Apat pa ang natitira para sa Revitalize natin and wala na. So ang ganda ng disiplina ng Revitalize dito. Just picking off. Wala pang execution na nagaganap dito. Pero this will be a good flank coming from our veteran player Nico dito. Hindi siya alam pero tinapos na din gagawin ng Naves and yung isang taong natitira is nasa absent. Alam na nila na nasa absent na banda, nagparinig na tol. Nagparinig na siya. Pero yun yung gustong gawin dito ng and he still gets the kill dito sa Revitalize, sa isang player dito na Revitalize and gets an AK as the trade dito.
medyo maganda nangyari pa sa kanya, Kuya Marco. Medyo boost play coming from the short. Kung makakapik sila dito sa may bandang chair, napakaganda. Pero this is the utilities na talagang maa-avoid silang makita. Pero may gusto ko makitang play dito na sana gawin ng virtual grounds mamaya. Pero as you can see, magkakabakbakan muna tayo sa may bandang middle. Tatlo na lang kagad ang natitira. Pero hindi, trade is coming dito sa may bandang middle lane and nagkakapalitan lang tayo dito. 2v2 still doable for the side of Revitalize. They just need to decide on where to go, and umaabangan dito Stomp, and he gets the kill. Nadali nga dito, and it's all up to Sanzu with just a 5-7 dito. Paano siya magka-clutch dito? Panalangin to, Kuya Marco. Parang panalangin ko sa habang buhay, malabanan ka, matamaan ka, i-defuse ang bombang to. O yun! Nadali niya yung headshot dito. At sina lang, kailangan niyang hanapin. Taps the bomb. Needs to go. For that panalangin talaga dito. Kailangan niyang isipin na mabuti ang kanyang prayers. Oh my na naman. Hindi niya medyo basag. Pero hindi tumamalat ang bala dito ng 5-7. And Revitalize still gets the score. Wala mo na. Natrasan lang muna yung mga tropa natin dito. Daan-daan lang ang gapang ng mga tropa. Pero Zansu going out onto mid. Medyo matapang lang din talaga siya. Nakuha niya dito si Parls. Going to go for that trade. Pero hindi. Tropa natin dito si Nico. Nakakuha ng isa. Pero wala na. Kinulang na ang mga trade off nila dito. Dahil ang daming players from the side of Revitalize ang tumutumba. Isa-isa sila nawala. At ang natitira ay isang player na lang para sa Revitalize. And medyo mahihirapan siya dito kung kailangan niya pang ipilit pa. Pero gusto niya atang pumitas dito kahit pa isa-isa, no? So yung pestuhan niya is hindi siya natatakot. Nagkakita na nga. Oo, si Zyrelim. Magkaibang mundo. Ay, mali din ata. Mundo ay magkaiba. Si Onage pala to. Si Onage pala yan. Onage! Nadali nga dito. Hindi na nakagalaw. Na-own siya. Kasi magkabilang mundo nga. They are just doing some pick-off para mas magkaroon sila ng mas magandang information kung saan sila magpupush. Let's see where they will push. Totoo nga ito, Kuya Marcoy. And SMG gets a kill onto the player here in Revitalize. Nagkakadalian na nga dito. Zen able to get another stomp in as well. Pero sobrang bilis na mga pangyayari, Kuya Marcoy. Pumasok lang sila sa site. Nalagas lahat ng player. Wala, hirap yun, Kuya Marcoy. Sobrang pero this is the rush na talagang, pero hindi napigilan sila dito with the nades coming from Jonger, and talagang alam na nila, pre, dito yung nakatambay sa apps, mukhang uupa na ata, tutol. Nagbayad sa landlord, tumigil. Ayun yun nga, sabi ng mga tropa. Kailangan habulin dito ang Revitalize para ma-equalize lang nila yung magiging round. Pero yung virtual guns, makikita mo, medyo umaabante na sila. Magkakakita na nga ata. Nakita niya dito yung ganda ng pixels. Nakita niya dito yung Jonger taking down 2 members of Revitalize, at lamang na nga sila kagad dito sa katauhan dahil 2 miyembro na lang kagad. Nakakatakot din yun, Kuya Marcoy. Ito na, papasok na. Revitalize, setting up onto the A side. Papasok na sila. They're gonna go for the flapper stomp, and nakalason dito along with Zen. Nakakuha din ng isa. Pero right now, the equalize of the round dito. Pero basag ang mga tropa natin dito. Crazy S with the good damage on to Revitalize, or to Revitalize dito. Pero ito na, nagkapalitan na nga. Si Nav S na lang ang natitira. Nakatago na siya dito sa may ninja. And hindi siya alam dito. And they come up to smoke the palace, and still good for Sanzu na, ang ganda na-smoke na yung palace, so Matic aiming na lang yung pwede niyang bantayan dito, and some of the close angles na pwede pero ayun may naka-crossfire na din pagdating dito sa bandang default. Toyo at tubig para hindi masyado maalat, pero ito na, papasok na nila sa A site dito. Alam mo sabi na A, adobo kayo sa akin, isa-isa, double kill para kay Nabs dito. So ito na, virtual grounds, nakapasok sila dito, pero ito, Revitalize sila ang lamang sa katauhan dito. So Revitalize, meron silang member na napatumba, pero mukhang bumabawi pa nga sila, pero 3 pa din ang mga buhay dito, at 2 na lang sa side ng virtual grounds, at mapapatumba pa mga inside. Hindi, nakapagtago pa sa triple box, pero hindi siya hayaang makaswing pa, dahil si Nico is ready for the trade. Si Stomp and mukhang naging stopping, kailangan na lang tigilan. Kailangan na talaga nilang pigilan, Kuya Margoy, because right now, nakuha na nila, Kuya Margoy. Medyo nakahinga dito ng bagya ang Revitalize. 5 na ang scoreline nila.
and 8 para sa Virtual Grounds. Power during this round kasi alam nila na possible naka-pistol lang din tong mga to. Pero ito na nga, nagkabakbaka na nga, masakit to on their side. Pinatay ang naka-M4 A1S ng isang naka-Glock 9. Dito matama, Dito matama. sayang yung Ay, Tech 9 it's a P200 rather. Son. They are just not reacting muna. As long as hindi pa nila makikita yung bomba. Pero ito na nga si Nabs, nakapitas na nga lang isa. Alam nilang may palas pa. Pero ito gumagapang na yung mga tropa natin sa may bandang Virtual Grounds. Pero hindi! Dahil pinipigilan na sila ng Revitalize dito na mag-push. Larong bala to, tol. Hindi, see, back to the ball game. Back to the ball game. Back to the bullet game. Back to the bullet game. Let's go. Let's go. And ito, control mid ang gusto dito ng Virtual Grounds. Walang bumibigay and this is a good positioning coming from them na may titingin ata sa may bandang under. At, it's a good swing but not a good timing for him. Pero ito na nga. Ito yung right timing na gusto nating makita kay Nico. And as you can see, lumalason pa dito pero isa na lang siya. Ang sakit ng damage na nakuha dito. Medyo mahirap eh. Naghahanap siya ng laban dito. Kuya Marco, tingnan natin kung makakuha siya. Guess that one fight pero hindi pa basag. Flashes on sa taas pero hindi niya pa rin napapatay. Nico, mag-swing sila sa pipe. RCS, hindi niya nahanap dito. Nakatago pa rin si Stompin. And the headshot. Gusto kong makita yung POV sana nun. Nung kay RCS, medyo manipis oh. Medyo manipis. Maganda yung mga audio na ating napapakinggan ngayon. And we would like to give a big shoutout para sa ating tropa na si Boss Keds Fernandez. Pero ito na nga, dahil sa mga audio ko yun na yun, nangyari itong round na nun ako. Nasunog dito ni Nico si Onage. Naapakan lang yung laban sa Revitalize. And medyo kulang lang sila ng utilities dito pero okay lang yan. Kasi nga medyo na-close angle na nga dito si Nav at bulag na bulag dito si Stomp and dahil nakasaludo pare. Nakasaludo siya dun pare. Wala siya makikita doon. So ang ganda na nga. Ito yung gusto natin makita. The utility play coming from the teams. And alam natin dito they are playing ng matagal na panahon na. And talaga nakikita natin dito. Tama ba ang timing ng dalawang tropa natin na si Paul CS pati na rin si Stevie dito sa may apps? Pero yun, nagkamali dito para kay Pars CS. So it's up to Steezy to wait out this plant and try and get position over the side of Virtual Grounds. And this is a good angle coming from the Virtual Grounds na wala na, post plant na to sa kanila. So yung mga possible na pumunta pero ang ganda ng flash pre. Yung flash galing city yung Fred. Binigay yung flash yun pero ito na nga yung tao sa apps pero hindi. Trades come after trades. Ito na nga magkakabakbakan na tuloy-tuloy na nga. It's a 1v1 scenario. It's Zen versus Navs. Sino bang maganda? Sino bang mas magaling? Sino mas pogi sa ating dalawa? Face of 2025 at si Zen na nga ang nagpatunay sa kanilang dalawa dahil siya ang magsasara ng round na yun. Kapag nagpapatok to ng isa, magkakaroon dito ng ano eh. Parang medyo ano. Magpapanik lahat ng tropa. Ikaw ba makarinig ka nun? Hindi ka tatakbo. So ibig sabihin na magkakaroon ng possible delay towards sa side. Pero hindi, ang ganda na. Ang lagi natin nakikita, it's a flash play coming from the both teams dito ang city or ang A side dito. So ito na itatanim na ang kamote. Mga nakadali dito si Onage ng Saber the trade coming up from Sanzu dito. Nagkakapalitan. It's 2v2 still. Steezy, will he be able to get this kill on to Craigie S? Nakita na sila. Smoke fades and gets a kill. He is down and it's all up to Nico. And Nico, one of the IGL, alam ko siya ngayon ang nag-IGL on his team. And alam naman natin kung gaano to kakalmado, tol. And alam na natin kung paano siya magbasa ng playstyle. Pero this is an off-guard coming from Sanju. Medyo hindi siya nabasa muna dito. And ayun na, sinabi natin, masakit yun, buddy. Masakit talaga yung mga pangyayari dito dahil nababawasan pa rin ng mga players sa side ng Virtual Grounds dito. And the bomb is down dito. I repeat, the bomb is down. Tinatawag dito ni Onage. Pumunta na kayo dito. Huwag na kayo makulit. Tara na muna dito. Puro tayo natin. Pero ito, nakadali na naman na isa. Stop and all alone to try and clutch this out. Mach 10 o Mach 12? Tignan natin. Pili magmamaktol, buddy. Ayan na. Oh! Nagdabog! Ito na ang Mach 12 talaga, pre. Hindi na Mach 10. Yung kanina, buddy, may Mach 10 siya pero pinili na ganong round. Pinagbabaril ng pistol. Pero syempre, kailangan mo pa rin mag-reset to the next round. Meron pa naman silang baril ngayon eh. Pero this is a must round for both teams. So, kailangan nila makuha itong round na to para sa economy nila. Kasi kung sino matatalo, possibly momentum. Momentum plus eco pa sila.
yung mga mayroong bench dito, yung tropa natin, nakatutok pa naman din yung tropa. Pero dahan-dahan gumagapang. Sansu, nagkabalitan sila dito ng tropa natin from side of Revitalize. Nakatutok na. Nubs, nakatingin sa lahat ng mga tropa natin pero hindi niya nakita na dahil sa smoke. He gets a kill on to Sansu. Nakakuha pa na isa. Double kill dito and triple kill. Baka nakuha niya dito. Kumuha pa na isa pero hindi. Greg Yes ang makakuha doon. Nagkapalitan na Kuya Markoy, 2v2. What is going to happen? Medyo malayo pa ang tropa natin si Ownage. Nasa may A-site pa siya at mukhang B-site ang gustong gawin ng tropa natin dito. 2v2 to eh. Piling ko kukuha ng kill dito si Steezy. Trinay nila i-fake yung pagplan ng bomba dito pero hindi lumabas si Steezy. Still trying to wait for his teammate na si Ownage dito. So they will go for the full retake dito. Dalawa laban sa dalawa para mas save. The flash comes out. Mukhang ginagapang na nga nila pero the timing is not good. And the trade is there para kay Stomp and he gets a kill in virtual ground still. Kailangan nating makita dito mga tropa, no? So, ito yung masabi natin, the Molly comes in, the Molly sets is good, wala na, napatumba na agad dito yung isang dumedepensa at yun na nga, mukhang mawawala na nga yung kanilang pillars dito but still, they are now rushing towards the B side once they commit their utilities. Napakagad ang play na pinakita dito ng side of Virtual Grounds at tuloy-tuloy na nga dahil meron silang mga apat na katauhan at ito na nga alam nila dito sa may close range lang nila is nandito si Nico pero hindi nila yung push pa pero ito na nga napatulungan nga dito si Ownage at ang ganun-ganun na lamang pero it's a good round. Ang dami nangyari Kuya Markoy pero yun na nga. Dito buddy, medyo low by na dito yung side ng Revitalize and the advantage of weaponry is on the side of Virtual Grounds. And I think they want to close this out Kuya Markoy. Ito na, mukhang dito ata magtatapos sa mga pangarap ng Revitalize pero kung makakuha ng kill dito si Ownage na tumatata dito pero hindi, kinulang siya sa practice, kinulang siya sa tutorial sa YouTube ng kanyang pagchacha ng mga tropa natin at 3 na lang ang natitira at 3 na lang umaharang sa pintuan ng pagkapanalo dito ng Virtual Grounds para umabante sa kanilang lower bracket na laban. Oh, and at sabi nga natin, do or die to, malalaglag kung sinong malalaglag and hindi susuko ng ganun-ganun lang ang Revitalize. They are the dominant team in terms of the group stage. And si Nico as a leader, hindi pa din sumusuko. Pero they are just trying to have a trade of bullets para magkaroon ng pitasan dito. So ibandang A-side at tuloy-tuloy na nga lang. Parl CS, umiisti kasi na mukhang pinakita nga nila, na-equalize pa nga nila. Tetlo, isa na lang bigla sa tinira. Mukhang bumabawi pa sila at hindi nila ibibigay yung round na yun nang basta-basta 10-12 Revitalize umaahon at bumaba. I think this would be the momentum round for the side of Revitalize at mukhang alam nila na mayroong mga tao dito sa may bandang apps na nangungupahan kaya meron ditong naninita mga tropa. It's a good smoke and hindi din kagad mapipik dito yung tao nasa jail pero uy, galing pagka-blind pero ito na nga makikita natin dito nagkapalitan na nga lang talaga dito ng mga bala pero 3 laban sa 4 pero hindi napilas na nga siya ng isa at tuloy-tuloy yung mga damage na pinapakita. The spray didn't connect on that match pero hindi, dalawa pa din to 2v2 at nagwawala yung bomba hindi na italim na itlop pa at ayun na nga tuloy-tuloy lang ang Revitalize sa magwawayagpag ng round na yun 11-12 isa na lang para 11-12 isa na lang ang kailangan na Revitalize para makaahon dito na ba magtatapos ang lahat o dito pa magkakaroon ng overtime. And medyo lugi dito pagdating sa mga barel na mga hawak nila ang Virtual Grounds dahil medyo little baby guns ang mga gamit nila dito using their Tech 9s pero hindi. Alam natin yung damage mag magkakasama na sila dahil si Jangjo nakapitas pa lang isa. Mukhang 4 na lang kagad ang dedepensa dito on their side pero hindi. Lumalaban pa sila. Alam nila na kaya nila to. Kailangan ng disiplina, kailangan ng pagmamahal, kailangan ng tiwala sa isa't isa. What do you mean little baby guns, Kuya Markoy? Ito na, lumalaban pa rin naman kami. Ano pinagsasabi mo? Ito na, nakapulot kami ng 2 baril dito pa. Pwede pa rin namin to ilaban. Tuloy-tuloy pa rin dito. Namimili pa rin ng side. A-side na napuntahan dito ng Virtual Grounds at natatalo sila. Pero delikado 3v3 situation. Ano mangyayari dito? Nilalaban yung Tech 9 sa malayo ang laban sa M4, Kuya Markoy. Dito sa Jansu, talagang umaabang na lang. Nag-aabang na lang sila dito sa kanilang kanto. Pero hindi. Dahil alam nila na magtatanim na at meron na silang oras. Kailangan na lang lumayo na lang para for a good post-plant scenario. Kuya Markoy, ito na nga kasi ako. Hindi na nga ako bata. Teens na ako, Kuya Markoy. Didiretso na yung mga tropa natin. Ang Virtual Grounds sa ikutan nila dito, Revitalize. Very good. Very good ang pinakita nila dito, Kuya Markoy. Talagang star ang bibigay ko sa kanila. Back to school yung mga tropa ko. Ito na, Revitalize. Kailangan nilang i-defuse ang bomba. Pero ito dito na! i-defuse. Hindi kinaya. Oh my goodness. 12-12. Ang scoreline natin dito na idikit pa rin na Revitalize. And the first round dito sa ating overtime, it's still
Revitalize against Virtual Grounds. 12-12. Sobrang init ng laban, mga kaibigan. At walang nagpapatumba dito kagad. Pero speaking of patumba, mukhang isang miyembro na nga ata ang dadapa dito. Dahil si Craigie S ay mauuluhan na. And still, kung mapapansin natin dito, walang umaabati ng basta-basta nang walang mga tropang kasama. Pero it's a good utility to delay the push on the connector. It's a good decision for Nico. Pero ito na nga, nakakabati na sa may ladders. Pero hindi, for CS ang tigas niya. Talagang siya ang umuubos sa mga tropa. And ngayon, it's a clean round for the side of Revitalize dahil walang napatumba ni Isa. Medyo ano yun medyo crucial. Pwedeng mapatay ni CS yun o pwede din siya mapatay dito sana ni Sancho pero hindi nangyari yun. Dahil sa Tetris mukhang magkakagirahan na nga. This is a Pinas play. Ang smoke, ang set pero tambay sa Tetris pero hindi mga tropa. May dalawa pang natitira. Mukhang inalaban pa nila. Pero ito na nga, nagtatanim na nga siya ng bomba. Sige, kalamakan muna natin ko yung Marcoy. Dito na muna kasi Virtual Grounds. Kailangan nila protektahan itong bomba na to. Tatlo ang kalaban nila. Mukhang nadali na nila isa. Oh, Steezy will go down dito. Pero nagkakapalitan. Alam nila nasa stairs. Dalawang players. Delikado. Dirky. Makikita niyo ba ang mga kalaban dito? Isa na lang ang bala. Nagpaparilan dito. Joker with the double kill. Takes out both players from the side of Revitalize. Ano? Joke. Direct modes. Andito. Dito na. The second time around ko yung Marcoy. Tingnan natin. 13-13 pa rin score. Dikit pa rin ang laban. Dikit na dikit. Close pa sa close, mighty pa sa band. Sige, dahan-dahan muna natin kapangin yan ang sabi ng Virtual Grounds. Hindi hanap pa nila kung anong site na pwede nilang puntahan. Nandito na naman sila sa may apas. Mangungupahan ba sila o makaka-atake sila dito sa may B-site. So split is not an option kasi napakadaming utility na binabato dito sa may mid area. Nakatalikod na, pero ito na, Parcies nakatingin sa may connector area pero nagkabaggaan, pero hindi sila nagkakitaan. Nakita niya dito, si Nico, medyo delikado, nakuha niya yung kill, and ito na, mukhang dire-direction ng mga tropa natin from side of Virtual Grounds into the B-site dito, naubos na din, wala na din dito si Steezy, dalawa na lang ang natitira from the side of Team Revitalize. And a swing but no good dahil si Sancho is ready for that. Pero ito na nga, si Onage siya nga lang ang natitira on the side para lumaban sa kanilang mga pangarap. Pero nakatanim na nga ang bomba, utilities, the molly comes in. Medyo mahihirapan mag-push dito si Onage, mukhang mapapaatras siya paunti-unti. Pero ito nga, they will maghahanap dito, magiging daan-dahan yung pickings dito ni Onage para makapita siya ng mga kalaban niya. Pero alam niya dito na may close pero hindi. Dahil si Craigie, hindi. Alam natin ang Revitalize, ang puso ng Revitalize. Hindi sila basta-basta sumusuko pero it's an anyone's game. It's anyone's game talaga, Kuya Marcoy. I don't think masasabi ko kung sino pa pwedeng manalo dito in terms of the firepower and the utilities na ginagamit nila dito. Kasi nakikita mo talaga palitan lang din talaga. Just blocking off any enemy information all over the map. Pero ito, nagkaroon na information, takes the shot, and nagkaroon na palitan dito. Alam niya na may mga tao sa Tetris na information is good, pero naka-smoke pa siya dito. I don't think, hindi siya nagpipick dito, Stomp, and not trying to pick onto Tetris dito. Libre siya, walang smoke dito. Hindi, siguro inaantay niya yung mga tropa para hindi din magkaroon ng information sa kanya na may tao sa Palace. And this is a good play, pero ito na nga, nagkakaroon na nga ng batida dito sa may bandang side, pero napatumban na nga yung tao dito sa Tetris at tumabas na nga dito si Stomp and dun sa may bandang Palace, and now they are now repeating yung ginawa nila kanina na pilit nila, pinasag yung bomba! Oh my goodness, kailangan nila i-repeat yung pag-passing ng bomba dito. Pero din, oh my goodness na naman! Hindi makapaniwala! Virtual Grounds, nakakuha naman ng isang defuse din. Yan sila yung tinagpatalo ko yung Marcoy. May pinapatunayan. May pinapatunayan. Ito yung sabi niya sabi niya, gumalaw. Ayan nung magumalaw Kuya Marcoy. Craigie S tries to take the shot pero napagalaw siya Kuya Marcoy. Hindi na tinamaan ang mga kalaban dito. So right now, kumakalma yung mga tropa kasi match point na dito ng Virtual Grounds. And kailangan ng Revitalize ng mas on point na play para makuha pa nila, makahabol pa sila. Pero ang Virtual Grounds dito, kailangan nilang madepensahan to. Hindi lang naman depensa sa round na to pero kasi as the first runner-up during the first season, kailangan mong ipakita na deserving ka dito. At yun na nga pinapakita ng Virtual Grounds. Pero hindi, pero si good trade. Saan nanggaling yung trade? Oh my goodness, ito nagpalitan lang dito. Very fast trades na nangyari dito. Pero still, 15-13. Ito nga yung sinasabi natin, Revitalize.
Kailangan nilang umahon, kailangan nilang makahinga dito. Pero Jonger, pinipigilan ang mga pangarap ng mga tropa natin dito. Pero hindi, napatay na siya dito. Dikit na dikit ang laban. Ito na, hinahanap na ng mga tropa natin. KGS gets the shot off, pero hindi tinamaan ang laban. Pero ito, Nico tries to get the shot. 1v1 off, laban sa Rifler. Parts pa, magagawa ko pa ba? Reloading ang off dito. Naku po, oh my goodness, sinilip pa ng kahit papano. Pero talagang nilalabanan niya ako yung Marco, and Virtual Grounds will be able to close this out. KGS with the kill.